Welcome to Sagada. Nandito po tayo ngayon sa Sagada to discover gaano nga ba siya kaganda. Okay? So, sa mga nagbabalak pumasyal po dito sa Sagada, pwede po. Pwede nyo i-DIY, pwede rin kayong mag-bus, pwede kayong magsasakyan, at pwede ka rin magmotor, kagaya ng ating mga turista na ngayon. Marami kang makikita ngayon, marami na rin pinagbago mula nung hindi pa ako napunta rito. Ayan. So, right now, kailangan nyo lang dito, punta kayo sa Tourist Information Center, mag-register po kayo for 100 pesos. Yan, malapit lang po yan sa Town Hall. Pag hindi kayo masyadong enthusiast, yan, maraming mga pasyalan dito kagaya ni Museum ng Ganduyan. And yun na nga, first na nadaanan natin is nandito tayo sa may St. Mary the Virgin Church. Itong church kasi na ito is, I suggest always, pag napunta po kayo rito is puntahan nyo po yung church kasi one of the most iconic church. Parang, naiba siya kasi. Ganda na made of marble and stones. Yung mga history behind, magkakadugtog yan. From the bell to this wheel, magkakarugtog yan. May mga history yan. Tanungin nyo na lang dun sa magiging tour guide nyo kung nandito kayo kasi hindi po ako tour guide. Baka mali-mali po yung masabi ko is mabash pa ako sa mga bashers ko out there, di ba? Pero ngayon, papasukin po natin ang loob. Ano nga bang makikita natin dito sa St. Mary the Virgin Church? So, yan. Yan po yung facade and ito po yung loob. Ganyan po yan ang kaganda. Kung makikita nyo, no, it's a combination of stone and wood. Di ba? Unique kasi ito. Masyadong unique yung design ng simbahan na ito. Kaya I do hope if you are a fan of ng mga gantong magandang pasyalan, punta na kayo dito sa Sagada. I promote it. Very accessible po siya. Mga food okay pa naman. House and lodge. Saka not all naman kung gusto nyo hindi kaya physically demanding yung mga other tours, but yung dito sa mga within the town lang, pwede nyo kayo lang, lakad-lakarin nyo na lang para ma-enjoy nyo and mabawasan din yung mga fats nyo, ha? Yan, katabi lang kasi niyan yung St. Mary High School. Umikot lang kasi tayo and ito ang nangyari. Effect daw ito nung earthquake kaya ganyan, saka yung typhoon. Kaya delikado, hindi stable yung kanilang lupa. Kaya ayun po yung nangyari. And ayun, a glimpse sa sentro ng Sagada. From city kasi wala kang makikita ganito. So I do hope matagal pa bago maging congested at maging city itong Sagada. Kung nagugutom kayo, all around the town, marami kayong makakainan, marami ka rin matutuluyan. Kung magdala lang kayo ng sasakyan, dapat medyo malakas ang loob nyo kasi medyo 1 inch ang pagitan natin sa mga kalsada natin. Okay? Kaya stay tuned po. Panoorin nyo po yung mga next videos natin later on kasi magtutur around tayo kung ano ba yung kaya nating gawin on our very low budget. Okay, thank you.